When si BBM, asa rin si BBM? Mo ba? Na siya ikuan? Public events? Wala pa siya, recently, days ago, wala pa siya public. Ano ba? So mo gid ito ingon ni Senator Amy sa iyahang statement na may nagkakasakit dahil hindi inaalagaan. Relax muna ang ating Pangulo. Matapos po siyang ma-diagnose ng doktor patungkol sa diverticulitis. Wala po ba siyang na-mention kung nakakaramdam po ulit siya ng mga pain or any pananakit sa katawan? Sa akin personally po, wala po. One last lang ma'am. May kumalat din po kasi na message yesterday to some reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din umano ng cyst and showed clear sign of perforation which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga sa Viber lang po, ma'am, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Last na lang, ma'am. Can we expect the president po na umattend ng mga activities outside the palace this week or next week? Sa ngayon po, hindi po natin masasabi. At ang sabi nga po ni E.S. Ralph Recto ay pinapa-relax muna ang ating Pangulo. Tinatago nila ang presidente. Ang sabi nila, relax daw muna ang ating Pangulo habang ang tao ay naghihirap, walang presidente nagmamando. Kaya di katakataka kaliwat kanan ang korupsyon. Madam Claire, di ba ang taong bayan ang nagluklog sa kanya? May karapatan din po ang taong bayan malaman ang kalusugan ng ating presidente Marcos. Ilan araw na rin hindi nagpapakita sa publiko si President Marcos. Kaya si Secretary Recto ang humalili kay President Marcos. Nasaan ka na, Mr. President? Kumusta na ang iyong kalusugan? Relax muna ang ating Pangulo. Pero sabi po natin, din po siya ng activity ngayon, nakakapagkaroon po siya ng private meetings. So umiigi po ang kalusugan ng Pangulo. Thank you. Reminder lang po, one question and one follow-up. Next po, Tuesday New DCWB. Hi ma'am, follow-up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yun ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang activities, katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nagtates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. Sorry. Pero siya, katawan niya naman po yun. Okay. Next question po, Maricel Halili, TV5. Good morning. Ma'am, follow-up. Yesterday you mentioned po na back to normal na yung activities ni PBBM, but it seems that he's still choosing which activities to attend. Una po, paano po pinipili ng Pangulo yung event na dadaluhan niya, and paano natin pagtutugmain yung back to normal?
Nung mga nakaraan po kasi, nakita nyo naman po, magpupunta siya sa Antique. Tapos susunod sa Negros Occidental. Isang araw lang po yun. Tapos susunod po, may meeting sa hapon. So yun po ang sinasabi ni E.S. Ralph, kailangan medyo hinay-hinay, pero hindi naman po talaga lahat. Hindi po mapapahinto ang Pangulo sa pagtatrabaho. Kung may kinakailangan po siya na gampanan ng mga private meetings at mga ibang activities katulad po ng EDC meeting, yan po ay pinupuntahan po ng Pangulo. Kasi, for example, yung kanina, ma'am, within the palace lang naman yung event. So why did the president decide to skip the event kahit na nasa loob lang siya ng palasyo? So ano po yung nagiging factors to decide na, okay, pwedeng dumalo dito ang Pangulo, dito wag muna? Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din po ang in-explain ni E.S. Reflecto.